Pagkatapos ng kanilang unang halik, hindi na naging pareho ang lahat para kina Samantha at Aaron. Sa opisina, pinilit nilang maging propesyonal, ngunit hindi maikakaila ang bigat ng tensyon sa pagitan nila. Ang bawat sulyap, ang bawat saglit na magkalapit sila, ay puno ng hindi masambit na damdamin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nagsimula ng kumalat ang usap-usapan sa opisina. Narinig mo ba? Parang masyadong close si Miss Flores at si Sir Aaron, bulong ng isang staff habang nagkukumpol-kumpol sa pantry. Ang mga mata ni Samantha na naroon para kumuha ng kape ay napako sa sahig. Pilit niyang nilalabanan ang pagkabalisa. Ano kaya ang iniisip nila? Nakakahiya. Pagbalik niya sa kanyang desk, dumaan si Aaron. Isang saglit na pagtitig, ngunit sapat na iyon para magdulot ng init na gumapang mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang dibdib. Napalunok si Samantha at nagkunwaring abala sa kanyang computer. Kinagabihan, iniwang mag-isa si Samantha sa opisina upang tapusin ang mga papeles. Hindi niya inaasahan na darating si Aaron. Miss Flores, late ka na naman nag-overtime. Sabi nito mula sa likuran, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Nilingon niya ito at naramdaman niya ang kabog ng kanyang puso. Bakit ba siya nandito? Gusto ko lang pong siguraduhing maayos ang lahat. Sir, sagot niya, pilit na pinipigilan ang kanyang kaba. Lumapit si Aaron. Ang kanyang presensya ay parang isang alon na bumalot kay Samantha. Tumigil ito sa tabi niya. At sa tahimik na gabing iyon, halos marinig nila ang bawat tibok ng kanilang puso. You don't have to do this alone, sabi ni Aaron. Ang mga mata ay nakatuon kay Samantha. I know you've been hearing things about us. Napatingin si Samantha at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang lambot sa mga mata ni Aaron. Hindi siya kasing lamig ng akala ko. Sir, hindi po ako. Samantha, putol nito sa kanyang sasabihin. I need you to know that I don't regret what happened. But if this is making you uncomfortable, I'll stop. Napabuntong hininga si Samantha. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Aaron, ngunit may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing hindi pa ito ang tamang panahon para bumitaw. Sir, hindi po ganun kadali. Tumahimik si Aaron, ngunit bago pa man ito makapagsalita ulit, bumukas ang pinto at isang babaeng hindi inaasahan ni Samantha ang pumasok. Aaron, what are you still doing here? Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng autoridad. Si Marisa, ang ex-fiancé ni Aaron, ay biglang sumulpot mula sa wala. Ang kanyang presensiya ay parang bagyo na nagdala ng tensyon sa silid. Napatingin si Samantha kay Marisa at agad niyang naramdaman ang malamig na tingin nito sa kanya. And who is she? Tanong ni Marisa. Ang kilay ay bahagyang nakataas. She's my assistant. Sagot ni Aaron. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Assistant? Ulit ni Marisa na may halong panunokso. You seem close. Hindi alam ni Samantha kung saan ibabaling ang kanyang tingin. Pakiramdam niya ay para siyang iniipit sa pagitan ng dalawang apoy. Bakit ngayon pa? Matapos ang ilang minuto ng tensyon, umalis si Marisa, ngunit hindi bago magbigay ng huling tingin kay Samantha. Nang silang dalawa na lang ulit sa silid, tahimik na lumapit si Aaron kay Samantha. I'm sorry for that, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. I'll take care of it. Umiling si Samantha. It's not your fault, sir. But maybe this is a sign. A sign for what? Tanong ni Aaron, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. That we need to stop this before it gets worse. Sagot niya, ang boses ay nanginginig. Ngunit sa halip na tumugon, dahan-dahang lumapit si Aaron. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho at sa loob ng ilang segundo, muli silang nagkatitigan. I don't think I can do that, bulong ni Aaron. At bago pa man makapag-react si Samantha, naramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang kamay. Isang simpleng galaw, ngunit puno ng bigat at damdamin. Biglang bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok si Tita Beth. Bit-bit ang ilang papeles. Ay, pasensya na po. Mabilis niyang sabi at dali-daling umalis nang makita ang dalawa. Napaatras si Samantha. Sir, I have to go, bulong niya
Agad na kinuha ang kanyang gamit at nagmamadaling lumabas. Sa bahay, hindi mapakali si Samantha. Iniisip niya ang lahat ng nangyari. Ang halik, ang biglaang dating ni Marisa, at ang hawak ni Aaron. Lahat ng iyon ay tila nagiging tanikala sa kanyang isipan. Paano ako makakapagtrabaho ng ganito? Samantala, sa opisina, nanatiling nakaupo si Aaron sa conference room. Tinititigan niya ang folder na naiwan ni Samantha. Sa loob nito, may nakalagay na maliit na sticky note. "Thank you for everything, sir." Ngunit para kay Aaron, hindi ito simpleng pasasalamat. Para itong paalam. Sa susunod na araw, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na magpapabago sa lahat. To be continued.